na video, gusto ko lang makita ninyo at makita ninyo kung bakit tayo nagpapasalamat sa Senate at kay Senator Bato de la Exactly. Rosa. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Attorney Basantog, hold your line, sir. Morales, sir. Nothing but denial and demolition job ang ginawa sa inyo ng PIDEA leadership at ng mga kaalyado ng gobyerno ngayon upang pagtakpan at i-demolish ikaw, hindi ang mensahe mo na napakatulong. Pakinggan po natin at tunghayan nito, then you give your reaction, please. Mr. Jonathan Morales. For today's first question, may I call on Melalis Moras from PTV po. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PIDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PIDEA Director General Virilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo nagugulan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na ini-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Sir, ngayon lang namin nalaman na ang PIDEA pala ay nag-hire na ng mga congressman para maging spokesperson nila. At itong si Congressman Asidri, hindi lang pala ito attack dog ni Martin Romualdez, kundi siya ay mahilig din sa 50 Shades of Grey. Shady past. Kasi shady past daw eh. Pwede na, sabi ka muna, Erica, sumuntok ka na. Ako naman ang susuntok. Go ahead, ma'am. Ganyan kawalang kwenta ang Kongreso na yan. Tingnan nyo naman yung mga sinasabi, ang babata nyo, ang kukorap na ninyo. Exactly. Mga attack dogs ni Martin Romualdez, nakakahiya ang Kongreso na yan. But the people are now accepting your personality no matter how many 50 Shades of Grey they're going to throw at you. Ginoong Jonathan Morales, sir, nasa inyo po ang pagkakataon para sagutin itong mga kalukuhan ng atake na ginawa sa inyo. At alam natin kung anong purpose nito. Not to address your message, but to demolish your persona. And this is why we're very grateful. Yes. For us, this is the shining hour of Senate and Senator Bato de la Rosa. Ito Exactly. yung, pwede ba tigilan nyo muna yung kakapatikos ng ganyan? Kasi kami mismo dito, naranasan namin yung panggigipit ng Kongreso, pambababoy ng Kongreso. Nakita namin, naramdaman namin ang kalibre ng Kongreso ngayon. Putik ang Kongreso ngayon. So napakaswerte natin na nandyan pa si Senator Bato de la Rosa at nandyan pa ang Senado. Claro. Okay, si Attorney Basantog wants to say something. Reserve mo na, sir, hold your line yun at Gusto lang namin Sir maganda, Jonathan sir. Morales. Kasi natawa kami dun sa... Sa 50 Shades of Grey. Shady past ka pala, sir. Basic naman po sa ating criminal prosecution ng previous conduct ng isang individual with their misconduct has no bearing in the case. So it's not even a part na acceptable siya sa form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Yeah. So kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past
would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Yes. Not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan eh. Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right Yeah. To to complain. demand kung ikaw man ay naging biktima ng sexual abuse. Correct. It Very is good the standard. So that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even the standard of truth. It's not even the standard of evidence. So what does it mean, attorney, that we have legislators who are this way, who do not even know that very basic of thing? That basic thing that you just said now, no? What does it show about that Congress that we have right now? They are legislators, they are lawmakers, and of course they must read the law. Rather than become political attack dogs of powers that control and abuse powers in the Pero government. kasi sa mga ganitong issue, yung national interest to eh. Pero why do we respond that way? Yeah. Attorney Masantog, ma'am, igigibiyan natin ng pagkakataon si Ginong Jojo Morales to react doon sa orchestrated, very systematic demolition job against his persona at nakikinig ang mamamayan. Napuputol po, no? Unang-una po, no? Hello, malinaw po ba ako? Sir, yes. go ahead. Hello. Yes, sir. Opo. Alam nyo, yung tinuran ko, nung butihing congressman doon sa House of Representatives, ay unawain na lamang po natin siya. Dahil entitled naman po siya, no, sa kanyang opinion. At yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas, sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat sa kay PDEA Director General Virgilio Lasso na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Go ahead, sir. Nakikita namin. Ano man, sir, if not. Yan. Go ahead, sir. Yan. April 7, April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay ko dyan na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ng white powdery substance. Ganon din si Marcel Soriano. Yun po yun. Kaya para sa akin, hindi na para dapat pagtulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiyak patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na invitasyon para sa akin at doon nila ako gisa-gisahin para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling ay hindi handang humarap kanino man na challenge sa kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bitbit niya, kahit 100 milyon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandun ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, no, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. So, wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, mga Alam rin, niyo po, ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko yung baluting na nagtataglay na ako ay alagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Yun po yun, wala pong ibang makakapag-alis yan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan. Dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yes, sir. Yun ang Very gustong marinig ng taong bayan. And because of that, sir,
ang kanilang atake sa inyo ay sinabi ng Atty. Bosanto, hindi nagpapawalang bisa sa bigat ng katotohanan na hanggang ngayon ayaw magpa-drug test, follicle type, DNA type, transparent, publicly na binabantayan ng mamamayan ang presidente ng bansa na tinutumbok ng mga dokumentong lumabas batay sa inyong naging investigasyon kung totoo na ikaw ay sinungaling at sila ang tama. The only way for that to prove na hindi siya involved ay talagang magpa-hair follicle DNA type drug test. Bakit kaya ayaw niya? Ginoong Morales, would you like to react to that? Ayaw niya. Alam niyo po, pagka talagang pag may tinatago, talagang ganyan. Pag may bakit sa matatakot na dumaan sa isang scientific method kung wala naman talagang itinatago? Ano ba kakatakot, diba? Kagaya na lang po sa akin, ako ang nag-imbestiga. Ako'y natatakot doon sa nabulgar na pambansang seguridad o pambansang seguridad na impormasyon na malalagay sa sa alanganin itong bansa natin. Dahil biruin nyo ba naman nalantad kung ano yung naging activities ng naging presidente ng ating bansa ngayon. Kaya nga dapat yun ang tutukan. Hindi yung ako ang sisiraan. Nagtataka ako, baka bigla ako ang naging akusado. Hindi naman ako. Di ba? Tama ka. Kung meron man dyan na dapat napatunayan na siya ay malinis, dapat yung Pangulo mismo. Yes, Diba? tama, Kung because your kung ikaw ang allegations leader, against him, sir, no? So, excuse me, your Tama, allegations against kasi- him can only be addressed if he face you squarely, kung hindi man sa loob ng Senado, doon sa public, transparent, scientific drug test. Para tuldukan kung ikaw ay tama o hindi sa naging investigasyon ninyo. May tanong ako. Lilinawin ko lang po, lilinawin ko lang po. Hindi po ako ang nag-aligasyon sa kanya. Yes. Ito po yung confidential informant. Claro. Ito pong information na ito nalantad sa publiko nung inilabas ni Maharlika. Hindi po ako. Claro. Kaya nga, parang ang pinipin daw nila ako, dahil ako yung investigador. Pero bakit hindi natin mismo, yung nasasangkot dyan, yun mismo ang magpatunay na siya ay malinis. Na lahat na nakalagay sa informasyon na yan, na nilalantad ni Maharlika, hindi totoo. Ito yung aking drug test. Ito ang aking hair follicle drug test. O, di ba? Claro. Yun, Yes, sir. magpapatunay yun. Thank you, sir. Attorney Marlon. Yung confidential informant, ano pong sinabing ginagamit during that time? Okay po, specific. Okay. Okay. Claro. Supported with picture, sir, ng bago mo gawin ang kanyang salaysay. Opo, yun kasi yung naging motivation ko dahil nung binabanggit niya yung mga personalidad talagang, ito po picture, at hindi lang po yung computerized print out na litrato, pati yung pinanggalingan. Kaya nga kung makukuha natin yung folder, may certification bawat litrato na siya ang kumuha. Sir, may tanong ako. Yes, ma'am. Opo. Kay Sir at saka kay Attorney Bosantog. Kasi yung idinidiin natin, hinihingi ng taong bayan yung hair follicle test, mukhang hindi mangyayari yun. No, Kasi ayaw ang niya. nakikita ko kasi dito ay ang isang taong mahina ang walang karakter ito, na buong buhay niya talagang nakalusot siya at pinagtakpan ng napakarami at marami siyang hinawakan na posisyon na he was so unfit to hold kasi maraming nagtakip sa kanya. So, hindi mangyayari siguro yung follicle test na yon. Pero yung nangyari ito 12 years ago, no? Pwede pa ba siyang habulin dito? Attorney Basantog, then si Ginong Morales mag-react din. Pwede naman siguro kasi for example, ang criminal prosecution may expiration yan, but I think the issue here is no longer about that. The issue here is about the betrayal of public trust Yun. Yes. and your capacity to lead the country and Mabigat the yan. competence whether or not you still have the right mind to lead the country. Kasi kung nung panahon yan, 2012 yan, tapos hindi na siya president, I think it's a non-issue. Yeah. Yun, mukhang doon siya gustong lumusot. Mr. Morales, sir, mukhang doon niya gusto dalhin ng kanilang mga PR handlers at mga vlogger operators. Matagal na yun, tapos na yun. Nagbago na yan, tao na yan. Huwag nyo nang kalkalin yung mga bagay na tapos na. Hindi, How do you react to that? pero yung tanong ko kasi, in the cover-up of this investigation,
were crimes committed because of the cover-up. Yes, yes. Totoo po yun. Kaya nga ang issue here is no longer about whether or not nilabas yung documents. There was a leakage of information. Because at the end of the day, for me, that trumps everything. That's a matter of national interest. Was there an abuse of power when there was supposedly an operation to be conducted against certain individuals, but due to interventions of people from the Malacanang, the same was not? That is undue treatment to the Filipino people. Ang sabi mo kanina, kung ang ordinaryo na ibabypass operation mo yan, yung mga tao on the streets, just because somebody is popular, or just somebody is connected, hindi mo ginawa yun. That's a gross violation of our oath as public officials. Claro. And Attorney, Hindi na ano yan, from the up, down, from the Malacanang, mga PDEA. Hanggang sa pinakamababa. Hanggang kina Sir Jojo. The accountability flows. Yes. Sir Jojo, would you like to react doon sa tanong ni Ma'am Lorraine? May value pa ba? Kung 10 years to 12 years ago na itong naging revelation ng CI na naimbestigahan niya ninyo at natigil ang operation, do you think this is still relevant to the current situation where he is now president? Alam nyo, sa akin, personal opinion, no? At kung ang pagbabasihan natin is yung Article 7 ng 1987 Constitution, dapat siguro tingnan natin, hindi rin sa serious invest na, kundi matiyak natin yung present condition ng kanyang kalusugan. Katulad ng yung medical condition niya, yung kanyang psychological condition. Kasi napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa panikat ng isang Pangulo. Kaunting pagkakamali lang, isang maliit na pagkakamali lang, lalo na sa foreign policy, patay tayong lahat dyan. Exactly. Kaya kapag ka ang isang tao na nasa impluwensya o nasa pinaniniwalaan, nasa impluwensya o nagugumon sa ipinagbabawal na gamot, distorted ang isip niyan. Yes. Di ba sa karaniwang tao lang pagka isang adik talagang ang hirap panghawakan ng kanyang paninindigan. Yung kanyang mga desisyon hindi normal. Napaka-unstable niyan. Kaya dito dapat pumapasok dito yung kaya nga sabi ko ang purpose nitong investigation dito makapag-craft tayo ng mga nararapat na batas. Kung meron man dapat tayong i-amin, kung meron man dapat tayong gawin na bagong batas, gawin na natin. Ngayon sinusulong nila yung amendment ng Constitution. Bakit hindi natin palakasin pa yung magkaroon ng safeguard doon sa mga doon sa mga dapat gawin o mga dapat ingatan o hindi dapat gawin ng isang elected official. Lalo So, na pwede ng bang may papasahin ako na may pinadala na Question. comment. Sabi niya, imagine si PBBM nung president na siya insisted on dismissing 18 colonels who were allegedly involved in illegal drugs, na ang basis lang ay matrix na ginawa ng PNPA 96 graduate na drug addict long time ago, na ang isinama sa matrix ay mga classmates niya na hindi siya pinautang. Kilala ko yan. That allegedly po, sina Brigadier General Peralta and Medina lang ang tatanggapin ang resignation, pero isinama ang ibang colonels para daw po may impact sa publiko. Kawawa po ang nangyari sa... So, okay. Sir, would you like to react to that? Narinig ko siguro itong balita. Ako po muna, no? Yes. Go. Iyan po yung laban ng sulat ko doon kay Pangulong Ferdinand Marcos noong April 22. Na-receive po ng Office of the President noong April 22, no? So, nandyan yan, sabi ko dito, no? Why don't you support the DILG Secretary Benhur Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. In weeding out Escalawags in uniform. Hindi ba't pwersahan ninyong pinag-resign at tinanggal sa police service yung mga police general nang dahil lamang sa chismis o marites na ang mga ito ay involved sa illegal drugs, as well as in barangay drug clearing, yung mga kaawang-awang ordinaryong mamamayan na tinaniman ng droga ay patuloy na nagdurusa sa kulungan dahil wala man lamang pampiyansa at abogadong magtatanggol sa kanila. And most importantly, the strict implementation of a drug-free workplace policy program. Hindi po ba't may mga isinasagawa talagang tayong mga drug testing sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno upang masiguro natin na drug-free tayo? Shouldn't we prove above all else that the Office of the President is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act?
For you to prove that you are clean and not addicted to illegal drugs, we formally challenge you to take a hair follicle drug test in public. Ito yung laman pa ng sulat ko ito. May we remind you, Mr. President, that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous drugs and other similar substances. People like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. April 24 po ba ito, sir, na sulat at ikaw ang naglagda at ito may receive? April 22 po, na-receive po yan sa Office of the President. Yan po, meron siyang, meron siyang tatak na, Na-receive. QR code. Tapos, na-receive din po sa Office of the Senate President. Kay Office ni Senator Big Sidir. Sir, medyo mabigat itong final na tanong ko at you may pa-wind Yes, sir. up at you may or you may not answer, pero hanggat nandito ka, sir, itatanong namin ito sa iyo. Batikan po kayong investigador at intel operative on anti-drug operation sa PDEA during your time. Nasanay kayo, trained, and nasa actual na operations, nalalaman mo ito, ang mga gawain na ito. Ang tanong, you were saying kanina na ginagawa mo ito sapagkat even beyond 10 years na nag-lapse na or 12 years, you believe this is a vital question on the degree of psychological capacity and mental health condition of the President to continue functioning as President. Kaya ka nagpo-pursue ng ganitong paghahanap ng katotohanan. Ngayon ang tanong, sir, ay ganito. During the time that you were facing the confidential informant, were you convinced that the subject, Bongbong Marcos Jr., then Senator, now President, was really into that drug abuse and drug addiction or illegal drug use as shown sa pakikipagkausap mo sa confidential informant? During that time, were you convinced na mayroon talaga siyang involvement? And, i-forward ko, sir, up to the present, do you still believe that he is into that kind of drug abuse which is very dangerous? Opo. You may or may not answer. Opo. Ito po, no? Una, kung ako ba convinced na yung tinitira niya ay illegal drugs, hindi naman po siguro gaw-gaw o arena yung sisigutin niya ron sa ilong niya. Hindi naman din po dinurog na tawas yung sisigutin niya. Ang sinisigot lang po sa ilong na powder ay cocaine. Hindi naman po siya pwede suminghot ng shampoo kasi ma-crystallize po yun. Okay. Ngayon po, kung yan hindi siya na gumagamit ng illegal drugs sa mga panahon ngayon, di sana agad-agad nagpa-drug test siya. Yun lang po. Your answer is now understood by the people. Maraming salamat, sir. Claro. Punong-puno ako ng galit ngayon, sir. Kasi ganito pala ganito pala, parang napakaliwanag, no, na nakalusot sa isang napakaseryosong krimen. Kasi pinakita sa atin ni Attorney Bosanto, napakaseryoso ng mga krimen na nalusutan if he is guilty ni Bongbong Marcos kasi siya ay senador noon. Paano pa kaya ngayon presidente siya? Exactly. No? Ay paano pa kaya yung mga maliliit natin mga mga kababayan, no, na nahuhuli? Ibig sabihin ba sa Pilipinas ang batas ay para lang sa mahihirap? Ito sila Lisa Araneta, kaya pala ganyan umasta sila Lisa Araneta Marcos na parang they are above the law. Kasi pala talaga sa isip nila they are above the law at hindi lang pala sa isip nila. Totoo pala. No, totoo Yun. pala. Yun. Ako, ganito po, Right, sir. Right. Bigla tuloy ako na-excite sagutin si Ma'am, Lorraine. Yung nangyari po doon sa SMNI, na pagkakanoon, pagpapataw ng indefinite suspension na wala naman sa batas, na patawa ka na. Ito yung, yung isang parang walang iniwan sa isang drug offender o habitual drug user. O talagang sabihin na yan, junkie o talaba, na talagang pagkaya na doon nag-trade. Talagang aabutin mo talaga yung talagang pagpapahirap na walang katapusan pagpapahirap. Kasi nga, anong dahilan? Adik eh. O bakit yung isang biktima tinatag ng saksak? Talagang punong-puno talaga. Talagang halos hayop yung trato doon sa sa isang biktima. Kasi nga, adik eh.
bakit yung isang hinalay niya yung kanyang anak na siyam na buwang gulang. Yes. Kasi nga adult eh. Ibig sabihin, doon tayo pumupunta doon natin napapagtanto na itong mga nasa influensya na ipinagbabawal na gamot ay wala sa hustong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya normal. Kung nagkakaroon ba ng mga ganitong uri ng pangyayari sa ating bansa ngayon, ay dahil nga doon sa pagkakaroon natin ng Pangulo na hindi stable ang pag-iisip. Yun lang po. Tinumbok po ninyo, Ginoong Morales, Yeah. ma'am. Before your, Yes. kay Atty. Busantog, your final interaction with Atty. Busantog. Yeah, I mean, Attorney Basantog? No, ikaw. Okay, sige, more than anything for me, no? Siyempre maraming issues ito. Marami, napakarami, no? Pero ngayon ang nakikita ko, nararamdaman ko, social justice issue ito. Na ang sa bansa pala na Pilipinas, dalawa pala ang sistema dito sa hustisya. Na meron para sa mga mayayaman at makapangyarihan at meron sa mga ordinaryong mamamayan. Papayag ba kayo? Ako hindi ako papayag. Malapit na ako mamatay. Hindi ako papayag. Aayusin natin ito. Dapat ang tama dito, no? Ang tama dito, papakita natin, no? Papakita na kasi digital ito. So, nag-iiwan tayo ng love letter. Hindi lang sa mga buhay ngayon, kundi sa mga apo natin, sa mga salinlahing Pilipino. Ganito, lumaban para sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, maraming abusado. No, marami talaga ang pakiramdam nila, porket may pera sila, no, kahit na anong kababuyan pwede nilang gawin at naramdaman namin yon. Dito sa SMNI, ramdam na ramdam namin kababuyan ng NTC, kababuyan ng MTRCB, Yes. kababuyan ng Kongreso, kababuyan ni Martin Romualdez, kababuyan ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos, no? So, makinig kayo, mga anak ko, mga apo ko, mga hindi ko na kayo makikita siguro. Huwag kayong pumayag, huwag kayong pumayag. We are creating a country habang buhay kami dito na hindi ganyan, na hindi nyo naaabutin. Pero kung sakali meron na namang Marcos, no, na Bongbong Marcos, at lumusot na naman yung kababuyan nila, huwag kayong pumayag. Ganito lumaban katulad ni Jojo Morales. Itataya ninyo ang buhay. Walang matatakot dito. Tama. I second the motion sa aking co-anchor na si Ma'am Noreen Maribadoy. Sinusundan ko at titindigan ko kasama siya ang kanyang naging pahayag. Your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. Thank you, Ma'am Noreen, for a very emotional and very mind-jolting wake-up call for the Filipino people at sa inirasyong nakikinig sa kasalukuyan. Attorney Marlon, your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. So, siguro wala naman ako mga katanungan because most of my questions were Yan, answered. nalabas mo talaga, attorney. Grabe. Nakakagalit yung mga nilabas mo. Serious crimes, Yes. no? Yan Naipaliwanag pala yung mo. nalusutan ni Bongbong Marcos, no? At ang mga nagtakip sa kanya. Wow. Oo. Yes. Most of my questions were answered. So, ang sa akin lang is that I wish and I pray for Mr. Morales that he will come out, no? And then that you are protected. At kasi this for me is a matter of national interest Yes. na maging part siya ng national discussions involving our national politicians. So I hope that you continue on your crusade for the truth to come out. Whatever be the source of that truth, that it will come out one of the day. Yes. Ang sa akin lang kasi is just a final thought, no? I just came from a country where one of their one of their ministers resigned Resign. kasi gumamit lang siya ng credit card. Yung credit card na on a personal parang bumili lang sila ng pagkain ng family niya na hindi naman Credit masyadong card mahal. ng gobyerno. Oo. Ah. Bumili lang sila ng lunch. Out. Pero hindi naman masyadong mahal. It's not extravagant. But out of courtesy, Resign. to the people, nag-resign. May kahihiyan. And here we are talking about the issues of our country kung saan binubumba tayo sa West Philippine Sea. Ang presidente natin ay probably is drug addict, in the intervention of people para hindi Mga matuloy ang Bongbong Marcos. investigation ng mga crimes, serious crimes. I just hope that one day yung sumusunod sa atin will have a different perspective when it comes to running country at ang pag-usapan nila is yung inflation, yung mga Ekonomiya. prices, economy, at makawala na tayo sa mga ganito pag-uusap. I really hope that our country will reach that future. Attorney, can I just intervene again? Okay, interrupt. Ang mga bansang ganyan, no, New Zealand, where you just came from recently, hindi naman sila umusbong sa lupa na ganyan na sila, di ba?
dumating sila sa kasaysayan nila na ganito din, no? Ganito din kababaw, ganyan yung kababuyan ang pinagagawa sa kanila. Pero ang taong bayan tumayo at hindi pumayag. So we are creating our country even as we speak right now. Tama po kayo, Ma'am Lorraine. And because of that, Ginoong Jojo Morales, sir, nagpapasalamat kami sa inyong oras at panahon, pagsasakripisyo, kasama ang pamilya ninyo, for the country, for the interest of the coming generation, for a true, dignified, with integrity, good government that we deserve, not this one. Your final message to the Filipino people, Sir Jojo. And the 20,000 that's listening today. Yes, and the more than 20,000 live views following us today. Sir Jojo, nakikinig ang sambayan ng Pilipino sa mensahe. Nagpapasalamat ako una sa lahat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa akin ng pagtitiwala at ganoon din sa taong bayan na patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at pagsuporta sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Ganoon din sa inyong lahat dyan at nananawagan ako na sana mahalin natin, pagtulong-tulungan natin na itaguyod natin, mahalin natin ang ating bansa at talagang ipakita natin na hindi tayo natatakot sa mga taong gusto lang negosyoin, pagkakitaan at sila ulain ang ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Ginoong Jojo Morales. Mag-ingat po kayo, sir.